Ito na naman tayo, buntong hininga ko habang tinititigan ang kisam ng opisina ni Sir Wilson. Ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko, pagkatapos ng huling misyon, magre-resign na talaga ako. Sawang-sawa na ako sa amoy ng pulbura, sa bigat ng baril sa baywang ko, sa mga gabing hindi ako makatulog ng diretsyo dahil sa mga multo ng nakaraan. Pero heto na naman, tinatawag na naman ako ng tungkulin, o mas tamang sabihin, ni Sir Wilson. Ano na naman to, sir? Akala ko ba malinaw na yung usapan natin, bungad ko pagkapasok sa opisina niya. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya, parang hari sa kanyang trono, napapalibutan ng mga litrato ng pamilya niya at mga parangal na natanggap. Isang stark contrast sa buhay kong puro anino at panganib. Relax ka lang, V, sabi niya, may ngiti sa labi na alam kong may kasunod na pakiusap o utos. Alam kong napapagod ka na. Alam kong gusto mo nang mamuhay ng normal. Pero, V, kailangan kita. Isang huling pabor lang. Sir, yang isang huling pabor nyo, pang ilan na yan, hindi ko napigilang sumbat. Napailing na lang ako. Kahit kailan talaga, ang hirap humindi sa taong to, siya ang kumupop sa akin noong panahong palaboy-laboy ako, binigyan ako ng direksyon ng trabaho. Utang na loob, ika nga. Pero hanggang kailan ko ba kailangang bayaran yun? Ito na talaga, V, promise. Cross, the heart, hope to die, sabi niya sabay taas ng kanang kamay na parang nanunumpa sa harap ng huwes. Pagkatapos nito, malaya ka nang gawin ang gusto mo. Magpatayo ka ng talyer, mag-alaga ng manok, o kahit mag-asawa ka na, wala na akong pakialam. Napabuntong hininga ulit ako, mas malalim ngayon. Ano ba kasing kailangan yan at ako pa talaga ang naisip niyo? Dami namang mas bata at mas magagaling dyan. Ikaw ang pinakamagaling, Yi. At alam mo yan, seryoso niyang sabi. At itong kliyente natin hindi basta-basta. Kailangan niya ng pinakamahusay na proteksyon. Sumandal ako sa upuan, naghihintay sa detalye. Sino ba yan? Cherry Gonzalez. Napataas ang kilay ko. Cherry Gonzalez? Ang sikat na modelo. Yung laging laman ng mga magazine, billboard at TV commercial. Yung mukhang anghel pero sabi ng mga tsismis, may pagkademonita ang ugali. Sir, seryoso ba kayo? Modelo. Anong gagawin ko dun, aalalay sa mga photoshoot niya? Hindi lang siya basta modelo, may mga death threats siyang natatanggap. Seryoso ang mga banta. At alam mo naman, high-profile client. Kapag may nangyaring masama dyan, malaking eskandalo. Napaisip ako. Death threats. Sa isang modelo, anong atraso niya para pagbantaan ang buhay? O baka naman publicity stunt lang? Pero kung si Sir Wilson na ang nagsabi, malamang seryosong So, bodyguard ang role ko, tanong ko. More than that, kailangan mong tiyakin ang kaligtasan niya, 24 paghahati 7. Hanggang sa mahuli natin kung sino ang nasa likod ng mga banta. Gaano katagal to, sir? Hindi ko masabi. Pero gagawin natin ang lahat para mapabilis ang investigasyon. Tinitigan niya ako sa mata. Alam kong pagod ka na. Pero isipin mo na lang, ito na ang huli. Pagkatapos nito, goodbye Special Forces, hello normal life. Ang key normal life. Yan ang matagal ko nang pinapangarap. Yung gigising ako sa umaga na hindi kailangang tingnan kung may nakatutok na baril sa akin. Yung makakapagkape ako ng tahimik nang walang inaasahang tawag para sa isang emergency. Yung makakapamasyal ako sa mall nang hindi pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga tao sa paligid. Sige na, sir, sabi ko, sa wakas ay sumuko. Pero siguraduhin niyong huli na to, ha? Kasi sa susunod, kahit anong pakiusap niyo, hindi na ako papayag. Umiti ng malapad si Sir Wilson. Yan ang nakilala ko. Huwag kang mag-alala, aayusin ko lahat. Mag-impact ka na. Bukas ng umaga, lilipat ka sa penthouse ni Ms. Gonzalez. Penthouse. Social. Malayong-malayo sa maliit kong apartment na amoy pawis at lumang libro. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nag-ayos ng gamit, iilang damit, toiletries, at syempre, ang aking mapagkakatiwalaang si Betsy, ang siyam isa't pistol ko. Hindi ko alam kung anong aasahan ko sa misyong to. Ang alam ko lang, kailangan kong tapusin to ng mabilis para makapagsimula na ako ng bagong buhay.
Pagdating ko sa building kung saan nakatira si Cherry Gonzalez, sinalubong ako ng isang babaeng mukhang nasa early 30 naka-corporate attire. Siya raw si Erica, ang manager ni Cherry. And, I presume, sabi niya, iniabot ang kamay. I'm Erica. Ihas Gonzalez is waiting for you upstairs. Medyo on edge siya ngayon, so please bear with her. Understood, sabi ko, kinamayan siya. May naramdaman akong kakaiba sa ngiti ni Erica, parang pilit. O baka naman paranoid lang ako. Pagpasok namin sa penthouse, namangha ako sa laki at ganda. Glass walls ang nakapalibot, kitang-kita ang buong syudad. Minimalist ang disenyo, pero halatang mamahalin ang bawat gamit. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Cherry Gonzalez. Mas maganda siya sa personal kaysa sa mga litrato. Matangkad, balingkinitan ang katawan, mahaba ang itim na buhok na alon-alon. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida, pero mukha pa ring rumarampa sa fashion show. Pero ang mga mata niya, yun ang nakakuha ng pansin ko. May lungkot o takot na nakatago sa likod ng mataray niyang titig. So, ikaw na yung bago kong anino, sabi niya, tinaasan ako ng kilay. Walang bakas ng ngiti sa mga labi. Akala ko ba special agent? Ba't mukha kang bodyguard lang sa mall? Hindi ako umimik. Sanay na ako sa mga ganitong klase ng tao. Mayayaman, sikat, akala mo kung sino umasta. Cherry, please tea. Saway ni Erica. What? I'm just being honest, sabi ni Cherry, hindi inaalis ang tingin sa akin. Look, was it? Hindi ko kailangan ng bodyguard. I can take care of myself. Anyways Gonzalez, simula ko, sinubukan kong maging kalmado. Nandito ako para sa kaligtasan nyo. May seryosong banta sa buhay nyo, at trabaho kong siguraduhin na walang mangyayaring masama sa inyo. Trabaho mo? O baka naman gusto mo lang makadikit sa isang celebrity, ngumisi siya. Pasensya na, ha? Hindi ako interesado. Napabuntong hininga si Erica. Cherry, Sir Wilson personally assigned he's the best he. The best at what? Following me around like a lost puppy. Tumingin ulit siya sa akin. Okay, fine. Gawin mo ang trabaho mo. Just stay out of easy way. Huwag kang masyadong didikit, naiirita ako sa mga taong feeling close. Tumango lang ako. Mukhang magiging mahaba-haba ang misyong to, hindi dahil sa banta, kundi dahil sa kliyente ko. Inilibot ako ni Erica sa penthouse. May sarili akong kwarto, maliit pero kumpleto sa gamit. Katabi lang ng kwarto ni Cherry. Strategically located, sabi ni Erica. Para raw madali akong makakaresponde kung sakali. Pasensya ka na kay Cherry, ha, sabi ni Erica nang kami na lang dalawa. Medyo stressed lang siya lately. Sunod-sunod kasi ang events, tapos yung mga threats pa. She's not usually like that. Sanay na ako, sabi ko. Trabaho lang to. I appreciate your professionalism, sabi ni Erica, ngumiti ulit ng pilit. If you need anything, just let me know. Maghapon akong nakabuntot kay Cherry. Photoshoot sa umaga, meeting sa hapon. Bawat galaw niya, pinagmamasdan ko. Bawat taong lumalapit sa kanya, sinusuri ko. Nakakairita para sa kanya, alam ko. Pero iyon ang trabaho ko. Gabi na nang makauwi kami. Pagod na pagod si Cherry, halata sa mukha niya. Dumiretso siya sa kwarto niya nang walang imik. Ako naman, naupo sa sala, nagmamasid. Hindi ako pwedeng mag-relax. Anytime, pwedeng may mangyari. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Sino to? Isang malamig na boses ang sumagot sa kabilang linya, parang binago ng voice modulator. Malapit ka kay Cherry Gonzalez, di ba? Kinabahan ako. Sino ka? Anong kailangan mo? Isang babala lang. Layuan mo siya kung ayaw mong madamay. O baka naman gusto mong ikaw ang isunod namin? Bago pa ako makasagot, pinatay na ang tawag. Napamura ako. Seryoso nga ang mga banta. At mukhang alam nila ang bawat galaw namin. Tiningnan ko ang pinto ng kwarto ni Cherry. Kailangan ko siyang protektahan kahit gaano pa siya kasuplada. Yun ang pangako ko, hindi lang kay Sir Wilson, kundi sa sarili ko. Ito na ang huling misyon.
At sisiguraduhin kong magtatagumpay ako. Para sa wakas, makamit ko na ang inaasam kong normal na buhay. Pero bakit parang may nagsasabi sa loob-loob ko na itong misyon na to ang babago sa lahat? At hindi ko alam kung para sa ikabubuti ba o ikasasama. Hay, G, ano na naman tong pinasok mo? Nagkatinginan kami ni Erica, tapos binalik ko ang tingin kay Cherry. Nakatayo pa rin siya roon, ang postura niya ay hindi na kasing tigas ng dati. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, pero mayroon ding determinasyon. Tumango ako. Sige, ma'am. Saan niyo gustong mag-usap? Sa may veranda na lang siguro, sabi niya, medyo alanganin pa. Erica, pwede mo na kaming iwan muna? Atle, salamat ulit. Ngumiti si Erica. Of course. Magpapahinga na rin ako. Good night, Cherry. Good night, Jay, ingat kayo. Lumabas na si Erica ng sala, naiwan kaming dalawa ni Cherry. Ang awkward. Dati-rati, ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng tensyon at iritasyon niya. Ngayon, parang may pag-iingat. Hindi ko alam. Sumunod ako sa kanya palabas ng veranda. Malamig ang simoy ng hangin, tanaw ang mga ilaw ng syudad. Maganda, pero para sa akin, ang ganda ay laging may kaakibat na panganib. Sumandal siya sa railings, nakatingin sa malayo. Ako naman, nanatiling nakatayo ilang hakbang mula sa kanya, alerto pa rin. Hindi ko alam kung paano magsisimula, mahina niyang sabi, hindi pa rin tumitingin sa akin. Pero salamat. Niligtas mo ko. Kung hindi ka dumating Naputol ang sasabihin niya, parang may bumara sa lalamunan. Trabaho ko iyon, ma'am, sagot ko, pilit na pinapanatili ang propesyonal na tono. Pero sa loob-loob ko, may kakaibang pakiramdam. Siguro, yung makita siyang ganito, vulnerable, hindi yung astang reyna na laging handang makipagbangayan. Hindi lang yun trabaho, tumingin na siya sa akin. Ang mga mata niya, may bakas pa rin ang takot, pero mayroon ding ewan, parang pagkilala. Pwede mong sabihing nagkataon lang na nandoon ka. Pwede mong isipin na nakasalanan ko kung bakit ako napahamak. Pero inilagay mo yung sarili mo sa panganib para sa akin. Hinawakan niya ang braso niya, parang nararamdaman ulit yung takot kanina. Parte yun ng protocol, ma'am. Ang kaligtasan niyo ang priority. Ngumiti siya ng mapait. Protocol. Palagi na lang protocol. Bumuntong hininga siya. Alam mo, noong una, inis na inis talaga ako sa'yo. Para kang anino, laging nakabuntot. Pakiramdam ko, nasasakal ako. Hindi ako umimik. Alam ko naman yun. Hindi niya kailangang sabihin. Pero ngayon tumingin siya sa braso kong may benda. Ngayon, naiintindihan ko na. At nahihiya ako sa mga inasal ko sa'yo. Nagulat ako roon. Si Cherry Gonzalez, nahihiya? Wala yun, ma'am. Sanay na. Huwag mo nang ituloy yang sanay na ako, putol niya, may bahid ng dating taray, pero ngayon, parang maihalong pagsusumamo. Hindi dapat ganoon. You're risking your life for me, tapos ganoon lang ang trato ko sa'yo. I'm sorry, Jay. For the first time since I met her, I saw genuine remorse in her eyes. Hindi yung pilit ng ngiti para sa kamera, kundi isang emosyon na nanggagaling sa puso. Medyo nakakapanibago. At may kung anong kumurot sa dibdib ko. Siguro awa. O baka naman hindi ko alam. Tinantanggap ko ang apology niyo, ma'am, sabi ko na lang. Pero sana, mula ngayon, makipag-cooperate na kayo. Para sa ikabubuti nating lahat. Tumango siya. I will. Promise. Nagkaroon ng ilang sandaling katahimikan. Pinagmamasdan ko lang siya. Ang buhok niyang nililipad ng hangin, ang mukha niyang nasisinagan ng mga ilaw mula sa syudad. May kung anong kakaiba. Dati, ang tingin ko sa kanya ay target to protect. Ngayon, parang tao na siya sa paningin ko. Isang taong natatakot, nasasaktan at marahil nalulungkot. Natatakot ako, bigla niyang sabi, ang boses niya ay halos pabulong. Sino ba kasing may galit sa akin ng ganito? Hindi pa natin alam, ma'am. Pero yun ang aalamin namin. Si Sir Wilson, ginagawa na ang lahat. Paano kung hindi nila mahuli? Mahuhuli sila, sabi ko, trying to sound more confident than felt. At habang hindi pa, nandito ako.
hindi kita pababayaan. Tumingin siya sa akin at sa isang saglit, parang may kumislap sa mga mata niya. Isang emosyon na hindi ko mapangalanan. Pag-asa? O baka naman simula ng tiwala? Salamat, Ye, sabi niya ulit. Pakiramdam ko kahit papaano, medyo gumaan ang dibdib ko. Tumango lang ako. Hindi ako sanay sa ganitong usapan. Mas sanay akong makipagbarilan kaysa makipag-usap tungkol sa nararamdaman. Ang mga sumunod na araw, nagbago ang pakikitungo ni Cherry. Hindi na siya kasing suplada ng dati. May mga pagkakataon pa ring lumalabas ang pagiging spoiled brat niya, lalo na kapag napipilitan siyang sumunod sa mga security protocols ko, pero hindi na kasing tindi ng dati. Mas madalas na siyang umingiti, yung totoong ngiti, hindi yung pang showbiz. At minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin tapos biglang iiwas. Nakakailang. Isang hapon, nasa isang coffee shop kami para sa meeting niya with potential endorser. Katabi ko lang siya, kunwari nagbabasa ng dyaryo, pero ang totoo, pinagmamasdan ko ang paligid. Yung ka-meeting niya, isang makisig na businessman, medyo may edad na pero halatang nagpapapansin kay Cherry. Tawa ng tawa si Cherry sa mga jokes ng lalaki. Ewan ko ba, pero parang may kumukurot sa dibdib ko. Selos? Impossible. Trabaho lang to, pero bakit parang gusto kong hilahin si Cherry palayo sa lalaking iyon? Napailing na lang ako sa sarili ko. Focus, focus. Okay ka lang, tanong ni Cherry, napansin yata ang pag-iling ko. Okay lang, ma'am, sagot ko, pilit nang umiti. Kanina ka patahimik dyan. At parang ang lalim ng iniisip mo, sabi ng businessman, nakangiti ng nakakaloko. Don't worry, I won't steal your beautiful boss. Unless she wants to be stolen, of course. Humalakhak siya. Napilitan akong umiti. Kung alam mo lang, businessman, kung gaano kakomplikado ang sitwasyon. Natapos ang meeting. Sa biyahe pa uwi, tahimik lang si Cherry. Mukhang nag-enjoy ka sa meeting kanina, hindi ko napigilang sabi. Bakit ko ba sinabi yun? Tumingin siya sa akin, bahagyang nakataas ang kilay. Bakit, may problema ba? Wala naman, ma'am. Napansin ko lang, mabilis kong sagot. He's a nice guy, sabi niya. And potentially, a good business partner. Mukhang interesado siya sa'yo, hindi lang sa business, sabi ko pa. Ano ba tong pinagsasabi ko? Tumawa siya. Selos ka ba? Natigilan ako. Ako? Selos? Hindi, ma'am. Bakit naman ako magsiselos? Concern lang ako sa security nyo. Palusot, Umiti siya, yung iting parang nang aasar. Okay, sabi mo Pagkatapos nun, hindi na siya nagsalita. Pero yung ngiti niya, parang nakadikit pa rin sa isip ko. At yung tanong niya, selos nga ba yun? Ang gulo. Kinagabihan, habang nasa sala ako at nagbabantay, tumunog ang intercom. Si Cherry. Pwede ka bang pumunta dito sa kwarto ko saglit? Kinabahan ako. Anong kailangan niya? May problema ba, ma'am? Wala naman. Gusto ko lang may ipakita. Nag-aalangan man, pumunta ako sa kwarto niya. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Kumatok ako. Ma'am. Pasok, sabi niya. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo sa kama, may hawak na isang maliit na kahon. Nakasuot siya ng simpleng pajama, walang makeup. Sa ganitong ayos, mas lalo siyang mukhang ordinaryo. Maganda pa rin, pero yung ganda na mas abot kamay, hindi yung parang bituin sa langit. Ano yun, ma'am? Umupo ka, sabi niya, tinapik ang espasyo sa tabi niya sa kama. Umupo ako, pero medyo malayo sa kanya. Ayokong mag-isip siya ng kung ano. Binuksan niya yung kahon. Laman nito ay isang lumang litrato. Isang batang babae, mga 10 taong gulang, nakangiti habang yakap-yakap ang isang teddy bear. Ako yan, sabi niya, may ngiti sa labi. Noong simple pa lang ang buhay. Noong hindi pa ako si Cherry Gonzalez, ang sikat na modelo. Tinitigan ko ang litrato. Ang mga mata ng batang babae, puno ng inosente. Malayong malayo sa Cherry na kilala ko, o sa Cherry na akala kong kilala ko. Namimiss ko yung ganito, sabi niya, ang boses niya ay malungkot. Yung walang pressure, walang expectations.
Yung pwede akong magkamali ng hindi hinuhusgahan ng buong mundo. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong gusto ko siyang i-comfort. Hindi bilang bodyguard, kundi bilang. Yi lang. Pero ano namang sasabihin ko? Lahat naman tayo, ma'am, may mga nami-miss sa nakaraan, sabi ko na lang. Tumingin siya sa akin. Ikaw, Ye. Anong nami-miss mo? Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang tanong na iyon. Ang dami kong nami-miss. Isang simpleng buhay. Isang pamilya. Isang normal na pagkatao. Pero hindi ko pwedeng sabihin yun sa kanya. Marami, ma'am, sagot ko, umiiwas ng tingin. Pero trabaho ko to ngayon. Ang protektahan ka. Mumiti siya, pero mailungkot pa rin sa mga mata. Salamat ulit, Jay. For everything. Isinara niya yung kahon. Sige na, magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na rin. Tumayo ako. Good night, ma'am. Good night, Jay. Paglabas ko ng kwarto niya, napasandal ako sa pader. Ang bigat sa dibdib. Parang may nabago na naman sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano, pero iba na. At natatakot ako. Natatakot ako sa kung saan to pupunta. Kasi sa uri ng trabaho ko, walang lugar para sa ganitong klaseng emosyon. Habang nakahiga ako sa kama ko, iniisip ko yung batang Cherry sa litrato. At yung Cherry na nakita ko kanina, yung totoong siya, walang halong showbiz. May kung anong humaplo sa puso ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Kilig. Ewan. Ang alam ko lang, habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging importante sa akin. Hindi lang bilang kliyente, kundi bilang tao. At yun ang mas delikado. Dahil kapag naging personal na ang lahat, mas mahirap ng protektahan hindi lang siya, kundi pati na rin ang sarili ko. Sa larong ito ng buhay at kamatayan, ang puso ang unang nagiging casualty. At mukhang, nagsisimula na akong matalo. Kinabukasan pagkatapos ng gabyong iting hindi pilit, yung abot hanggang mata. At ako naman, hindi ko maiing iyon na ipinakita niya sa akin ang litrato niya noong bata pa siya, ramdam ko ang wasang mapangiti rin. Ewan ko ba, parang nahahawa ako sa kanya. O baka naman, sadyang masaya lang ako kapag nakikita siyang masaya. Delikado. Alam kakaibang gaan sa pakikitungo namin ni Cherry. Hindi na yung formal na maamti kong delikado tong nararamdaman ko. Pero ang hirap pigilan. Isang umaga, maati lang. Minsan, nadudulas na siyang tawagin akong Ki na lang, at ako naman, kahit pinipigilan ko, may mga pagkakataong gusto ko siyang tawaging Cherry, agang dumating si Erica sa penthouse. Mukhang balisa. Cherry, may problema, bungad niya, hing na lang din, lalo na kapag kaming dalawa lang. Pero syempre, profesionalismo mal na hingal. May natanggap akong tawag. May nag-iwan daw ng package para kay Cherry sa Lobyuna. Isang umaga, habang nag-aalmusal kami sa dining area ng penthouse, Kas. Pero kahina-hinala raw ang itsura. Agad akong naging alerto. Anabay ko na siyang kumain, request niya, para raw hindi siya, feeling lonely, biglang tumunog ang klaseng package. Hindi ko alam. Ayaw ipagalaw ng security doon. Pero kinakabahan ako fire alarm ng building. Isang matinis na tunog na nakakabingi at nakakataranta. Ako na ang bababa, sabi ko. Cherry, dito ka lang. Huwag kang lalabas ng kwarto. Pero view. Makinig ka sa akin, Cherry. Please, sabi ko, tano yun, sigaw ni Cherry, napatayo agad, halatang kinakabahan. Ako na maninitigan siya sa mata. May pag-aalala sa mukha niya, pero tumango na rin siya. Naging alerto agad. Kalma lang, ma'am. Huwag kang mataranta. Hinawakan ko siya sa braso para pakalmahin. Dito ka lang. Titingnan ko. Bumaba ako kasama si Erica. Pagdating sa lobby, nakita ko agad yung package. Isang mali-abilis akong sumilip sa bintana. Wala namang usok. Sumilip ako sa p-fold na kahon, walang pangalan, walang address. Nakapatong lang sa reception desk. Ang mga security guard pinto. Wala ring kakaibang nangyayari sa hallway. Pero yung alarm, patuloy pa rin sa halatang tensyonado. Sinong nag-iwan nito, tanong ko. Hindi raw pag-ingay.
Anong nangyayari? Tanong ni Cherry, nanginginig na nila napansin, sir, sagot ng isang guard. Bigla na lang daw nandyan. Mas ang boses. Hindi ko pa sigurado. Pero kailangan nating lumabas. Sundin mo lang ako, lalo akong kinabahan. Kinuha ko ang isang mahabang letter opener mula sa desk. Dahan-dahan. Hindi na siya nagtanong pa. Sumunod agad siya sa akin. Kinuha ko ang gokong sinundot ang kahon. Walang tumutunog. Walang kakaibang amoy. Pero bag ko na laging handa at inalalayan ko siya palabas ng unit. Sa halway, hindi pa rin ako mapanatag. Tumawag kayo ng bomb squad, utos ko sa mga agulo na rin ang ibang residente. May mga sumisigaw, may mga tumatakbo. Le guard. Pero sir, baka false alarm lang. Gawin niyo na, sigaw ko. Ayokong magbaka sakali. Habang naghihintay kami, hindi ako mapakaan tayo pupunta, tanong ni Cherry, kapit na kapit sa braso ko. Sa emergency exit. Huwali. Paikot-ikot ako. Si Erica, nakaupo lang sa isang tabi, nanginginig, huwag kang bibitaw sa akin, okay. Tumango siya, ang mga mata niya ipuno ng takmaya-maya, dumating na ang bomb squad. Maingat nilang kinuha ang kahon, Habang pababa kami ng hagdan, kasabay ng ibang mga residente, biglang namatay ang ilinala sa labas. Pinanood namin sila mula sa bintana ng lobby. Ang bawat segundo, nagtilian ang mga tao. Mas lalong nagkaroon ng panik. Hindi ko makparang isang oras. Maya-maya, narinig namin ang isang malakas na pagsabog. Hindi sigaw ni Cherry, mas humigpit ang kapit sa akin. Nandito lang ako, kalakasan, pero sapat na para yumanig ang mga salamin. Napamura ako. Totoo nga, sabi ko, hinawakan ko ang kamay niya. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang. Isang bomba. Maliit lang siguro, pero kung sumabog yun sa loob ng building o tayo. Ginamit ko ang flashlight ng cellphone ko para magbigay ng kaunting liwanag. Mas malala, malapit kay Cherry. Napatakbo ako pabalik sa elevator, pinindot ang butonawat hakbang, maingat. Bawat tunog, pinakikinggan ko. Hindi ito simpleng fire papunta sa penthouse. Kailangan kong masigurado na okay lang si Cherry. Si Erica, sumunod sa akin, alarm lang, pakiramdam ko. Masyadong planado. Nang malapit na kami sa umiiyak na. Pagbukas ng elevator sa penthouse floor, sinalubong agad ako ni Cherry. Ang ground floor, biglang may humila kay Cherry mula sa likuran. Aray, sigaw niya. Mukha niya, puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Narinig ko, abilis akong lumingon. Isang lalaking nakabonet at face mask, pilit na hinihila siyang pagsabog. Nilapitan ko siya, hinawakan sa magkabilang braso. Cherry, palayo sa akin. Bitawan mo siya, sigaw ko, sinugod ko iyong okay ka lang. Wala bang ibang nangyari dito? Umiling siya. Wala. Pero Aki? Pero bago pa ako makalapit, may isa pang lalaki na lumitaw mula sa dilyon, Anong sumabog? Yung package, sabi ko, huminga ng malalim. May hawak na bakal na tubo. Ihahampas niya sana sa akin, pero mabilis akong nakailisang bomba. Nanlaki ang mga mata niya. Napahawak siya sa bibig. Dijag. Nagkaroon ng saglit na komosyon. Naitulak ako at sa pagkakados ko niyakap ko siya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Naramdaman ulas ko, nabitawan ko ang kamay ni Cherry. Narinig kong sigaw niya ko ang panginginig ng katawan niya. Niyakap niya ako pabalik, mahigpit. Boses niya ay puno ng desperasyon. Nakita ko, hinihila na siya ng unang lalaki papunta sandaling iyon, parang nawala lahat ng harang sa pagitan namin. Ang tanging mahalaga, ligtas siya. Okay na. Ligtas ka na, bulong ko, sa isang madilim na pasilyo. Yung pangalawang lalaki naman, hinarangan ako. Hindi ka makakaalis dito, sabi ng lalaki, boses niya ay garalgal. Hindi haplos ang buhok niya. Naamoy ko ang banayad na pabango niya. Nakakakalma. Pero ako pwedeng magtagal dito. Kailangan kong mabawi si Cherry. Sinipa ko ang tuhod ng kasabay noon, ang mas matinding takot para sa kanya. Ilang minuto kaming magkayakap. Lalaki, napaluhod siya sa sakit.
Sinundan ko ng suntok sa mukha, natumba siya nang kumalma na siya ng kaunti, humiwalay siya, pero hindi pa rin inaalis ang mga kam. Hindi ko na siya pinansin pa, tumakbo ako papunta sa direksyon kung saan dinala siya sa braso ko. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ibasang-basa ng Cherry. Cherry, sigaw ko habang tumatakbo sa madilim na pasilyo. Naririha. Kung hindi mo pinababa yun kung binuksan ko yun dito. Hindi inig ko ang mga yabag nila sa unahan. Mas binilisan ko pa ang takbo. Sais niya matapos ang sasabihin. Huwag mo nang isipin yun, sabi ko. Ang ulo ng pasilyo, may isang pinto palabas sa isang eskinita. Nakita kong pilit na mahalaga, hindi nangyari. Dumating si Sir Wilson kasama ang ilang investigador. Kininasakay ng lalaki si Cherry sa isang itim na van na walang plaka. Huwag, uhanan kami ng pahayag. Si Cherry, halatang na trauma pa rin. Paminsan-minsan, sigaw ni Cherry nagpupumiglas. Wala nang oras para mag-isip pa. Sumog na papatingin siya sa akin, parang humuhugot ng lakas. At sa bawat tinginod ako. Naabutan ko yung lalaki bago pa niya maisara ang pinto ng van. Sinunt niya, nararamdaman kong mas lalong lumalalim ang koneksyon namin. Hindi na lang ito basta trabok ko siya sa tagiliran, napahandusay siya. Hinila ko si Cherry palabas ng van. Takbo, sabi ko sa kanya. Pero bago pa kami makalayo, lumabas ang driver ng van, aho. Personal na to. Kinagabihan, pagkatapos umalis ng mga investigador, na umaihawak na baril. Walang kikilos, sigaw ng driver. Napahinto kami. Ito kami ni Cherry sa sala. Tahimik. Parehong malalim ang iniisip. Basag niya sa katahimikan. Salamat. Pangalawang beses mo na akong niligtas. Trabaho ko iyon, Cherry, sabi ko, pero this time, may kasamang ngiti. At tinawag ko siyang Cherry, hindi Maam. Hindi ko alam kung bakit. Kusang lumabas sa bibig ko. Anghel agad, natawa ako. Masyado naman yatang mataas yun. Bakit hindi, sabi niya, mas lumapit sa akin. You're always there. Tuwing kailangan kita, nandyan ka. Tuwing natatakot ako, pinapakalma mo ako. Tinitigan ko siya. Ang mga mata niya, parang mga bituin, kumikinang, puno ng emosyon. Hindi ko maiwasang mapalunok. Ang lapit niya. Naamoy ko na naman yung pabango niya. Nakakaadik. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, G, sabi niya, ang boses niya ay halos pabulong. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang lambot ng kamay niya. Parang kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Charity. Yun lang ang nasabi ko. Ang utak ko, parang nag-short circuit. Ang puso ko, kumakabog ng sobrang bilis, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Pwede bang dito ka muna sa tabi ko, pakiusap niya. Kahit ngayong gabi lang. Natatakot pa rin ako. Alam kong hindi tama. Alam kong labag to sa protocol. Pero yung mga mata niya, yung boses niya, hindi ko siya kayang tanggihan. Sige, sabi ko. Dito lang ako. Naupo kami sa sofa. Hindi niya binitawan ang kamay ko. Nakasandal siya sa balikat ko. Tahimik lang kami, pero yung katahimikan, hindi na awkward. Parang komportable. Parang tama. Maya-maya, naramdaman kong bumigat ang ulo niya sa balikat ko. Nakatulog na pala siya. Tinitigan ko ang mukha niya. Ang payapa. Ang ganda. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha niya. Napakadelikado nito. Pero sa sandaling yon, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, protektahan siya. Alagaan siya. Hindi ko namalayan, nakatulog na rin pala ako, hawak pa rin ang kamay niya, ang ulo niya ay nakasandal pa rin sa balikat ko. Nagising ako sa sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Ang unang nakita ko, si Cherry, mahimbing pa ring natutulog sa tabi ko. Ang ganda niya kahit bagong gising. Napangiti ako. Pero agad ding nawala ang ngiti ko nang maalala ko ang nangyari. Ang bomba. Ang mga banta. At yung katotohanang nahuhulog na yata ako sa kanya. Hulog ng langit. Yun ang naisip ko. Si Cherry, parang hulog ng langit sa buhay kong puro dilim at panganib. Pero ang mga hulog ng langit, minsan, hindi para sa mga tulad kong sanay sa lupa.
Dahan-dahan akong tumayo, maingat na hindi siya magising. Kinumutan ko siya. Tinitigan ko siya sa huling pagkakataon bago ako lumabas ng sala. Kailangan kong makausap si Sir Wilson. Kailangan kong malaman kung sino ang nasa likod ng lahat ng to. At kailangan kong protektahan si Cherry kahit anong mangyari. Kahit na ang kapalit nito ay ang sarili kong puso. Pagpasok ko sa kwarto ko, napatingin ako sa salamin. Ang ihi na nakikita ko, hindi na yung dating ihi na walang pakialam sa mundo, na ang tanging iniisip ay ang susunod na misyon. Ang ihi na to may inaalala. May pinapahalagahan. May nararamdaman. Napabuntong hininga ako. Mukhang tama nga ang kutob ko. Ang misyong to ang babago sa lahat. At nagsisimula na nga. Mamaya, kakausapin ko si Cherry. Kailangan naming mag-usap tungkol sa nangyari kagabi. Tungkol sa amin. Pero paano ko sisimulan? Paano ko sasabihin sa kanya na ang bodyguard niya, unti-unti nang nahuhulog sa kanya, kahit alam niyang bawal, kahit alam niyang delikado. Ang pag-ibig, parang isang granada. Kapag sumabog, maraming pwedeng masaktan. At ayokong isa si Cherry sa mga iyon. Pag kinakabahan, o kaya naman ay ngitian ako ng walang partikular na dahilan. May mga pagkakataong katapos ng insidente sa bomba at yung gabi na magkatabi kaming natulog ni Cherry sa sofa, nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, tapos biglang mamumula kapag nahuli naging mas komplikado ang lahat. Ang dating malinaw na linya sa pagitan ng bodyguard at kliko siya. Nakakatuwa pero kasabay noon nakakakaba. Ayokong bigyan siya ng malyente, unti-unti nang nabubura. At habang lumalalim ang mga nararamdaman ko ing pag-asa, pero hindi ko rin mapigilan ang sarili kong umasa. Ang gulo is para kay Cherry, lumalalim din ang misteryo sa likod ng mga banta sa buhay niya. Kang araw, tinawagan ako ni Sir Wilson. May bago raw silang lead tungkol sa mga banta kaya nausap ko si Sir Wilson. Ibinigay ko ang lahat ng detalye na alam ko. Nangako siyang Cherry. Kailangan naming magkita. Nagpaalam ako kay Cherry, sinabi kong may aasikasuhin lang gagawin ang lahat para matukoy kung sino ang may pakana ng lahat ng to, pero sa loob, akong importante. Nakita ko ang bahagyang pag-aalala sa mga mata niya, pero tumango na lang siya. Loob ko, may nagsasabing hindi ito simpleng kaso lang ng isang stalker o isang galit na fan, mag-iingat ka, G, sabi niya bago ako umalis. Simpleng salita, pero may mas malalim, mas madilim na dahilan. Si Cherry naman, mas naging dependent sa akin. Hindi bigat. Parang may iba ng kahulugan. Sa opisina ni Sir Wilson, ipinakita niya sa nalang sa pisikal na proteksyon, kundi pati na rin sa emosyonal na suporta. Madalas akin ang ilang mga dokumento at litrato. Mga bank transaction, call logs, at surveillance photos. Nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, yung tingin na parang may gustong sabihin pero hindi lang simpleng stalker, ang kalaban natin, G, sabi ni Sir Wilson, seryoso ang hindi niya masabi. At ako naman, ganoon din ang dami kong gustong sabihin pero mukha. May mas malalim pa rito. May nagpupondo sa mga taong to. At base natatakot ako. Natatakot akong baka kapag inamin ko ang nararamdaman ko, mas lalo sa mga nakalap namin, mukhang may kinalaman ito sa isang malaking korporasyon na nakalang siyang malagay sa panganib. O baka naman, masira ang tiwalang nagsisimula na nga ba ni Cherry dati sa isang endorsement deal. Napaisip ako. Korporasyon? Hindi kaya. Pero bak mabuo sa pagitan namin. Sabi niya isang hapon habang nagkakape kami sa veranda't buhay niya ang puntirya. Hindi ba pwedeng siraan lang siya o di kaya'y? Ito na yung naging paborito naming tambayan. Naiisip ko lang pa. Hindi natin alam ang buong motibo, G, pero malinaw na gusto nilang mawala siya kung hindi lang basta random yung mga nangyayari. Paano kung may kilala akong may kinalaman dito, Cherry? Permanently. Tumingin sa akin si Sir Wilson. At may isa pa akong hinala. Natigilan ako. Anong ibig mong sabihin? Nagbuntong hining ano yun, sir? Tingin ko, may insider tayong hinaharap. May naga siya. Hindi ko alam. Pero nitong mga nakaraang araw, parang may nagbibigay ng impormasyon tungkol sa bawat galaw ni Cherry. Kinabahan ako. Insider, mamasid sa akin. Kahit wala ka. Kahit nasa loob lang ako ng bahay.
Nararamdaman mo yun? Tumango siya. Hindi ko maipaliwanag. Basta, parang may mga sino naman. Ang mga kasambahay. Ang driver. O.T. Si Erica kaya, sir, bigla kong nasabi. Ewan ko, pero yung pilit ng ngiti ni Erica, yung mga tit matang nakatutok sa akin. Nakakakilabot. Sinubukan kong pakalmahin siya ignya minsan, parang may kakaiba. Isa siya sa mga tinitingnan namin, sabi ni sir, pero sa totoo lang, kinakabahan din ako. Kung tama ang kutob ni Cherry, ibig sabihin, Wilson. Masyado siyang malapit kay Cherry. Alam niya lahat ng schedule, lahat ng sikreto. Pero yung nagbabanta sa kanya, mas malapit kaysa sa inaakala namin. Cherry, may mga wala pa tayong sapat na ebidensya. Kailangan nating mag-ingat, sir. Di tao ka bang nakaaway lately? O kaya naman, may mga sikreto ka bang alam mo na, pwedeng gamalo na si Cherry? Kaya nga ikaw ang nandyan, G, tiwala ako sa'yo. Itinlaban sa'yo, maingat kong tanong. Umiling siya. Wala naman akong maistinapik niya ang balikat ko. Pero mag-iingat ka rin. Delikado ang kalip na matinding kaaway. May mga inggit sa showbiz, pero hindi naman siguro aabot sa ganaban natin. Pagbalik ko sa penthouse, nadatnan kong kausap ni Cherry si Erica sa sala ito. At tungkol sa sikreto lahat naman siguro tayo may tinatago, di ba? Pero wala. Nagtatawanan sila. Bigla akong nakaramdam ng hindi ko maintindihang emosyon. Selos ba to dahil sa atensyon ni Cherry kay Erica? O hinala dahil sa sinabi ni Sir Wilson akong alam na sikretong pwedeng ikapahamak ko ng ganito? Tinitigan ko siya. Hey, andyan ka na pala, masayang bati ni Cherry. Tamang-tama. Parang may itinatago pa rin siya. O baka naman, sadyang paranoid lang ako. Nagpaplano kami ni Erica para sa isang charity event next week. Gusto mo bang sumama sa planning? Kung may alam ka, Cherry, kahit gaano kaliit, sabihin mo sa akin. Makakatulong yun na, hindi na, ma'am. Baka makaistorbo lang ako, sabi ko, pilit nang humingiti sa investigasyon, sabi ko. Tumango siya, pero hindi siya nagsalita. Parang may bumabagabag sa isip niya. Nagsimula akong mag-imbestiga ng palihim. Sin! Tumingin ako kay Erica. Umiti rin siya sa akin, pero parang mailamig sa nguri ko ang listahan ng mga taong malalapit kay Cherry, mga kaibigan, katrabaho, dating ngiti niya. O baka naman, dala lang ng hinala ko. Ano ka ba, Ye? Mga karelasyon. Walang masyadong kahina-hinala. Pero may isang pangalan na parte ka na ng team, no, sabi ni Cherry, hinila ako paupo sa tabi niya. Desidisaging lumulutang sa isip ko, si Erica, ang manager niya. Mula pa noong una, kailangan namin ang input mo sa security. Napilitan akong makinig sa usapan nila. Habang may kakaiba na akong nararamdaman kay Erica. Yung mga pilit niyang ngiti, asalita si Erica tungkol sa mga detalye ng event, pinagmamasdan ko siya. Bawat kilos, bawat sal yung mga tingin niyang parang may itinatago. O baka naman, dala lang to ng stresita. Naghahanap ng kahit anong senyales. Pero wala. Mukha siyang normal. Masyadong sa trabaho. Pero hindi maalis sa isip ko yung posibilidad. Siya ang laging kasama ni Cherry. Normal. At yun ang mas lalong nakakapagduda. So, ano sa tingin mo, alam niya ang schedule ni Cherry? Alam niya ang mga sikreto ni Cherry? Isang gabi, habang tuli, tanong ni Erica, nakangiti pa rin. Okay ba yung plano? Mukog na si Cherry, sinubukan kong kausapin si Erica. Naabutan ko siya sa kusina, nagtitang okay naman, sabi ko, alanganin. Pero kailangan nating doblehin ang security. Masimpla ng tsaa. Erica, pwede ba tayong mag-usap saglit? Maraming tao, mas maraming posibleng panganib. Of course, V.A., ikaw ang bahala, Dejo, nagulat siya. Oh, V.A., gising ka pa pala. Akala ko tulog ka na. Tungkol saan? Tungkol kay Cherry, sabi ko, umupo sa tapat niya. Ni Chan, sabi ni Cherry, umiti sa akin. Yung ngiti niyang nakakatunaw. Napong mga nakaraang araw, napapansin kong parang mas lalo siyang natatakot. Maya iwas ako ng tingin. Kinagabihan, habang nagbabasa ako ng mga report sa IG, alam ka ba na hindi ko alam? Umiti siya, pero yung ngiti na naman niyang parto ko, may kumatok.
Si Cherry. Gising ka pa? Cherry. Pasilit. Natural lang naman na matakot siya, sa dami ng nangyayari. Pero huwag kang mag-okay, sabi ko. Pumasok siya, may dalang-dalawang tasa ng tsaa. Ginawa na lala, ginagawa ko ang lahat para protektahan siya. Alam ko, sabi ko. Pero min kita. Pamparelax. Salamat, sabi ko, kinuha ang isang tasa. Naupo siya yung mga taong pinakamalapit sa atin, sila pa yung sa gilid ng kama ko. Naging komportable na siya sa ganitong setup. Ako na lang yakit. Nakita ko ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon niya. Parang tinamaan siya ata ang hindi pa. May problema ba, Tanong niya, napansin siguro ang pagsasinabi ko. Anong ibig mong sabihin, Wala naman, sabi ko, nagiging tahimik ko. Kanina ka pa parang ang lalim ng iniisip mo. Kibit balikat. Naiisip ko lang. Ikaw ang pinakamatagal ng kaswala naman. Iniisip ko lang yung security para sa event. Si Erica na ang bahama ni Cherry, di ba? Kilalang kilala mo na siya. Naman, sagot niya, medyo defensive. Parang kapatid ko na iyan si Cherry. Hinding-hindi ko siya sasaktan. Nanalo doon, di ba? Kahit na. Kailangan pa ring siguruhin. Tinitigan ko siya, iniwala ako sa'yo, sabi ko. Pero sa loob-loob ko, may duda pa rin. Pero kung... Cherry, may tiwala ka ba kay Erica? Nagulat siya sa tanong ko. Naman. May mapapansin kang kakaiba, o kung may maalala kang pwedeng makatulong, sabihin bakit mo natanong. Wala lang. Curious lang. Si Erica, matagal ko mo agad sa akin, ha? Tumango siya. Sige, makakaasa ka. Pagkatapos ng manager yan, simula pa noong nagsisimula pa lang ako. Para ko na siyang ate, usapan naming yun, mas lalo akong nagduda kay Erica. May mali. Hindi ko lang matuk. Alam niya lahat ng tungkol sa akin. May ngiti sa labi niya habang sinasabi yunoy kung ano. Kinabukasan, nagpa siya akong sundan si Erica ng palihim. Kitang-kita ang pagtitiwala niya kay Erica. At yun ang mas lalong nagpapakatapos niyang ihatid si Cherry sa isang photoshoot, umalis siya. Sumunod ako. Nagpunta siya aba sa akin. Mabuti naman kung ganoon, sabi ko na lang. Ayokong sir sa isang coffee shop, pero hindi siya pumasok. May hinihintay siya sa labas. Maya-maya, mayain ang tiwala niya kay Erica nang walang sapat na ebidensya. Pero hindi ko rin maalis sa isip ko ang hinala. Ikaw, sabi niya, mas lumapit sa akin. Dumating na lalaki, nakamotorsiklo, naka-helmet kaya hindi ko makita ang mukha. May ibinigay si Erica sa lalaki, isang envelope. Pagkatapos, umalis na yung lalaki. Sino ang pinagkakatiwalaan mo? Natigilan ako. Sino nga ba? Si Sir Wilson. Erica naman, pumasok na sa coffee shop, parang walang nangyari. Ano yung nasa envelope siguro? Pero bukod sa kanya, mahirap magtiwala sa mundo natin, Cherry. At sino yung lalaking iyon? Mas lalo akong hindi mapakali. Kailangan kong malkahit sa akin, tanong niya, ang mga mata niya ay parang nangungusap. Taman ang totoo. Pag-uwi ko sa penthouse, naabutan ko si Cherry nakausap si initigan ko siya. Ang ganda niya. Ang lapit niya. Ang hirap huminga. Sa'yo iba Erica sa telepono. Mukhang masaya si Cherry. Erica, ang galing mo talaga. Thank ka, Cherry. Ngumiti siya. Yung ngiting parang may alam siyang hindi ko alam. Alam mo, noong una, takot na takot ako sa'yo. Ang seryoso mo kasi you so much. Sage, see you later. Bye. Ibinaba niya ang telepono, nakangiti, parang laging may daladalang problema ng mundo. Pero ngayon hinawakan niya ang kamay ko. Mukhang good news yan, sabi ko. Tuwang-tuwa niyang sabi, ngayon, pakiramdam ko, ikaw yung pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Si Erica kasi, may nahanap daw siyang bagong endorsement para sa akin. Malaking kumpanya ang may kung anong pumitik sa puso ko. Ang sarap pakinggan. Pero kasabay noon ang to. Ang galing niya talagang humanap ng paraan. Hindi ako umimik. Yung nang takot.
Takot na baka masaktan ko siya. Takot na baka hindi ko mapanindigan yung ngiti ni Cherry, parang kutsilyong sumaksak sa dibdib ko. Paano kung tiwala niya? Cherry, ako G. Irisli, sabi niya, inilagay ang dalyong taong pinagkakatiwalaan niya. Yun pala ang traidor. Okay rin niya sa labi ko. Huwag ka nang magsalita. Minsan, mas maganda kung kalang, tanong niya, napansin yata ang pagbabago sa mukha ko. Okay, nararamdaman lang. At sa sandaling yon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pilit kong ngiti. Masaya lang ako para sa'yo. Pero sa loob-loob ko, hinawakan ko ang pisngi niya, dahan-dahan kong inilapit ang mukha ko sa kanya. Nakita ko ang pagkagulat sa mga mata niya, pero hindi siya umiwas. Pumikit siya. Nag-aalala ako para kay Cherry. At natatakot ako sa kung anong pwedeng mangyari kapag nalaman niya ang totoo. Gabi na, hindi ako makatulog. At hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng lahat. Puno ng takot ng pag iniisip ko si Erica, yung lalaking nakamotorsiklo, yung envelope. Kail-asa ng pag-ibig na pilit kong itinatago. Isang halik na nagsasabangan kong kumilos. Kailangan kong malaman kung ano ang lihim sa likod ng takot na nararamdaman ni Ing, mahalaga ka sa akin, Cherry. Higit pa sa trabaho ko. Nang mag-Cherry. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ni Erica. Tulog na siya. Mahiwalay ang mga labi namin, pareho kaming humihingal. Nakatitig lang kami, ingat kong binuksan ang drawer ng bedside table niya. Nagbabaka sakali. At hindi nga ako nab sa isa't isa. Walang nagsasalita. Parang tumigil ang oras. Igo. May nakita akong isang maliit na notebook. Binuklat ko. Mga listahan ng pangalan, ngayon lang ang nasabi niya, ang boses niya nanginginig. I'm sorry, numero ng telepono, mga petsa, mga halaga ng pera. At sa isang pahina, nakasulat ang pangalan Cherry. Hindi ko dapat Huwag kang mag-sorry, putol niya. Dahil kung nang isang kumpanya, yung kumpanyang sinasabi ni Cherry na bagong endorsement niya. Pero magsusorry ka, ibig sabihin, pinagsisisihan mo. Pinagsisisihan mo ba, sa tabi ng pangalan ng kumpanya, may nakasulat na payment received? Nanlamig ako Tinitigan ko siya. Ang mga mata niya nagtatanong, naghihintay. Kung payment received na, ibig sabihin, matagal nang naisara ang deal na iyon. Bakiling ako. Hindi. Hindi ko pinagsisisihan. Ngumiti siya. At sa ngiting unit ngayon lang sinabi ni Erica kay Cherry. At bakit kailangan niyang magsinungaling? Mas, alam kong wala nang atrasan to, nahulog na kami. Pareho. Pero kasabay ng kill lalo akong naghalughog. Sa ilalim ng kama niya, may nakita akong isang kahon. Pagig, ang mas matinding pangamba. Paano kung malaman to ni Sir Wilson? Paano kung makabukas ko, laman nito ay mga litrato ni Cherry? Pero hindi yung mga litratong pang magazine ni epekto to sa misyon ko. At paano kung si Erica nga ang traidor? Paano ko mga stolen shots? Mga litratong kuha ng hindi niya alam. At sa likod ng ilang litrato, mayabihin kay Cherry na ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang siyang naglalagay sa kanya mga sulat. Mga sulat na puno ng inggit. Puno ng galit. Hindi ka dapat sa panganib. Ang daming tanong. Ang daming takot. Pero sa ngayon, ang tanging alam ko, kailangan kong protektahan si Cherry. Hindi lang dahil trabaho ko. Kundi dahil mahal ko na sumikat ng ganito, Cherry. Ako dapat ang nasa posisyon mo. Ako dapat ang hinahangaan. Babyata siya. Habang papalapit ang charity event, mas lalo akong nagiging alerto. Pinagawiin ko ang lahat ng yan sa'yo. Napaupo ako sa sahig. Hindi ako makapaniwala, aralan ko ang bawat detalye ng security plan. Nag-ikot ako sa venue. Pinakiram sa nababasa ko. Si Erica ang matalik na kaibigan ni Cherry, ang taong pinagkakatiwaladaman ko ang bawat sulok. Hindi pwedeng may mangyari ulit kay Cherry. Hindi ko anya siya pala ang may pakana ng lahat. Siya ang nasa likod ng mga banta. Siya ang dahilan ng takot ni Cherry. Ang sakit. Ang sakit isipin na yung taong kakayanin
Isang hapon, habang nasa venue kami para sa final ocular inspection, nakita ko si Erica itinuturing mong kaibigan, yun pala ang ahas sa buhay mo. Kailangan kong sabihin na may kausap sa cellphone sa isang tagong bahagi ng hall. Hindi ko marinig ang pinagto kay Cherry. Pero paano? Paano ko sasabihin sa kanya na yung taong mahalaga usapan nila, pero yung ekspresyon ng mukha ni Erica, parang seryoso. Sa kanya, yun pala ang gusto siyang pabagsakin. Lumabas ako ng kwarto ni Erica, dala at parang may itinatago. Nang makita niya ako, bigla niyang ibinaba ang cellphone, ang notebook at ang kahon ng mga litrato. Dumiretso ako sa kwarto ni Cherry. Kumatok ako. Ngumiti siya sa akin, pero yung ngiti niya, hindi umabot sa mata. Ay, Cherry, gising ka pa ba? Kailangan nating mag-usap. Importante to. Maya, andyan ka pala, sabi niya. May kailangan ka? Wala naman. Tinitingnan ko lang maya, bumukas ang pinto. Si Cherry, mukhang inaantok pa. Anong problema? Gabing-gabi na. May kailangan kang malaman, sabi ko, ang boses ko ang paligid. Okay. Mauna na ako, ha? May aasikasuhin pa ako. Elva, seryoso. Ipinakita ko sa kanya ang mga ebidensya. Habang tinitabilis siyang umalis, sinundan ko siya ng tingin. Ang hinala ko, mas lalo ingnan niya ang mga litrato at binabasa ang mga sulat, unti-unting nagbago ang XP lang tumitindi. May mali. May maling-mali. At kailangan kong malaman kung ano yun resyon sa mukha niya. Mula sa pagtataka, naging pagkagulat, tapos sakit at sa huli, galit. Nakita ko ang mga luhang namumuo sa mga mata niya. Bago pa mahuli ang lahat. Bago pa may mangyaring masama kay Cherry. Ang lihim sa likod ng takot unti-unti ko na yatang natutuklasan. At natatakot ako hindi to totoo, sabi niya, umiiling. Hindi magagawa sa akin ni Erica to, sa kung anong matutuklasan ko. Niyakap ko si Cherry habang umiiyak siya ng tahimik sa mga braso ko. Ang bigat sa dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit para sa kanya, yung mga banta sa buhay niya, o yung katotohanang ang taong pinagkakatiwalaan niya, ang itinuturing niyang parang kapatid, ang siyang may pakana ng lahat. Ang pagtataksil, minsan, mas matindi pa ang sugat na iniiwan kaysa sa pisikal na sakit. Bakit, Jay? Bakit niya nagawa sa akin to? Tanong niya sa gitna ng mga hikbi. Anong nagawa kong masama sa kanya? Umiling ako. Hindi ko alam, Cherry. Pero ang inggit, minsan, kayang bulagin ang tao. Kayang gawing halimaw ang pinakamabait na anghel. Ilang minuto kaming nanatiling ganoon. Hinayaan ko lang siyang umiyak, ilabas lahat ng sakit. Alam kong kailangan niya iyon. At ako, nandito lang, handang damayan siya. Nang medyo kumalma na siya, humiwalay siya sa yakap. Pinunasan niya ang mga luha niya, pero ang mga mata niya, puno pa rin ng sakit at galit. Kailangan nating harapin si Erica, sabi niya, ang boses niya ay matigas na ngayon, may halong determinasyon. Kailangan kong marinig mula sa kanya mismo. Kailangan kong malaman kung bakit. Cherry, delikado, sabi ko. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Kasama naman kita, di ba? Tumingin siya sa akin, may bahid ng pag-asa sa mga mata. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba, Ye? Tumango ako. Hinding-hindi. Pero kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating planuhin to. Pinag-usapan namin ang gagawin. Napagkasunduan namin na kakausapin ni Cherry si Erica kinabukasan sa penthouse. Ako, magtatago lang sa malapit, handa sa anumang mangyayari. Tinawagan ko rin si Sir Wilson, ipinaalam ko ang lahat. Nangako siyang magpapadala ng backup pero discreet lang. Ayaw naming matakot si Erica at biglang magtangkang tumakas o gumawa ng masama. Kinabukasan, ramdam ko ang tensyon sa buong penthouse. Si Cherry, pilit na nagpapakatatag, pero alam kong sa loob-loob niya, durog na durog siya. Dumating si Erica, nakangiti pa rin, parang walang alam sa mangyayari. Good morning, Cherry. Good morning, Ye, masigla niyang bati. Ready ka na ba sa big day mo mamaya sa charity event? Hindi sumagot si Cherry. Tinitigan niya lang si Erica, yung titig na parang sinasabi, alam ko na. Cherry, may problema ba? Tanong ni Erica, napansin siguro ang kakaibang aura.
Umupo ka, Erika, sabi ni Cherry, ang boses niya ay malamig. May kailangan tayong pag-usapan. Naupo si Erika, medyo nag-aalangan na. Ako naman, nasa kabilang kwarto lang, nakikinig, handa sa anumang senyales mula kay Cherry. Erika, simula ni Cherry. Kaibigan kita, di ba? Parang kapatid na ang turing ko sa'yo. Naman, Cherry. Alam mo yan, sagot ni Erika, pero ang ngiti niya, pilit na. Kung ganoon, bakit mo nagawa sa akin to? Tanong ni Cherry, diretsahan. Inilabas niya ang notebook at ang mga litrato. Bakit, Erika? Bakit mo ako gustong saktan? Bakit mo ako gustong pabagsakin? Nakita ko mula sa siwang ng pinto ang pagkagulat sa mukha ni Erika. Nanlaki ang mga mata niya, namutla. Hindi siya makapagsalita. Sumagot ka, Erika, sigaw ni Cherry, nanginginig na ang boses sa galit at sakit. Anong nagawa ko sa'yo para gawin mo to sa akin? Biglang tumawa si Erika. Isang tawang mapait, puno ng hinanakit. Anong nagawa mo? Cherry, hindi mo ba nakikita? Lahat na sa'yo na. Ang ganda, ang kasikatan, ang pera. Samantalang ako, laging nasa likod mo lang, anino mo. Ako ang naghirap para sa'yo, ako ang gumawa ng paraan para sumikat ka, pero sino ang laging bida? Ikaw. Laging ikaw. Pero Erika, binigay ko naman sa'yo ang lahat ng nararapat sa'yo. Higit pa nga. Hindi sapat, Cherry. Hindi kailanman magiging sapat, tumayo si Erika, ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. Dapat ako ang nasa posisyon mo. Dapat ako ang sikat. Dapat ako ang hinahangaan. Kaya mo ginawa yung mga banta? Yung bomba? Yung mga pananakot, hindi makapaniwalang tanong ni Cherry. Sigaw ni Erika. Para maramdaman mo yung takot. Para maramdaman mo yung hirap. Para bumagsak ka. At kapag bumagsak ka na, ako naman ang aangat. Napailing si Cherry, umiiyak na naman. Hindi kita maintindihan, Erika. Akala ko magkaibigan tayo. Kaibigan, humalakhak si Erika. Walang kaibigan sa mundong to, Cherry. Puro kaplastikan. Puro inggitan. Biglang may kinuha si Erika mula sa bag niya. Isang maliit na bote. Itinapon niya ito sa sahig, malapit kay Cherry. Biglang kumalat ang isang matapang na amoy. Chloroform. Erika, anong ginagawa mo? Sigaw ni Cherry na paatras. Hindi na ako naghintay pa. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Bitawan mo siya, Erika. Nagulat si Erika nang makita ako. Anong? Tapos na ang laro mo, Erika, sabi ko, dahan-dahang lumalapit. Sumuko ka na. Pero imbes na sumuko, biglang hinila ni Erika si Cherry, tinutukan ng isang matulis na letter opener sa lid. Yung letter opener na nasa reception desk noong araw na sumabog ang bomba. Huwag kang lalapit, yay, sigaw ni Erika, nanginginig ang kamay. Kung hindi, itutuloy ko to. Erika, huwag mong gawin to, pakiusap ni Cherry, umiiyak. Maawa ka. Maawa, tumawa si Erika. Kailan ka naawa sa akin, Cherry? Ha? Palagi mo lang akong ginagamit. Hindi totoo yan, Erika. Huwag kang makinig sa kanya, Cherry, sabi ko, pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Erika, ibaba mo iyang hawak mo. Mag-usap tayo ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, yay, sigaw ni Erika. Pare-pareho lang kayo. Mga manggagamit. Mga mapagpanggap. Nakita ko ang desperasyon sa mga mata ni Erika. Alam kong kaya niyang gawin ang sinasabi niya. Kailangan kong gumawa ng paraan. Erika, sabi ko, mas malumanay na ngayon ang boses. Alam kong nasaktan ka. Alam kong may mga hinanakit ka. Pero hindi ito ang paraan. Hindi ito ang solusyon. Anong alam mo, ye? Ha? Wala kang alam. Alam kong gusto mo lang mapansin. Alam kong gusto mo lang mahalin. Pero hindi sa ganitong paraan, Erika. Maniwala ka sa akin. Nakita ko ang bahagyang pag-aalangan sa mga mata niya. Parang tinamaan siya sa sinabi ko. Ito na ang pagkakataon ko. Dahan-dahan akong lumapit pa. Ibaba mo na yan, Erika. Tutulungan kita. Promise. Tutulungan, tumawa siya ng mapait.
Sino ka para tumulong sa akin? Isang kaibigan, sabi ko. Kung papayagan mo ako. Natigilan siya. Sa isang saglit, parang nakita ko yung dating Erica, yung manager ni Cherry na laging nakaalalay, yung kaibigan. Pero mabilis ding nawala iyon, napalitan ulit ng galit at desperasyon. Biglang sumigaw si Cherry. Tama na, Erica. Tama na. Kung galit ka sa akin, ako na lang ang saktan mo. Huwag mo nang idamay, sige. Nagulat ako sa sinabi ni Cherry. Kahit sa ganitong sitwasyon, iniisip pa rin niya ako. Nang biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Si Sir Wilson kasama ang ilang pulis. Erica Reyes, arestado ka, sigaw ni Sir Wilson. Natulala si Erica. Binitawan niya si Cherry at ang letter opener. Napaupo siya sa sahig, umiiyak. Agad kong nilapitan si Cherry, niyakap siya ng mahigpit. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Umiling siya, umiiyak pa rin. Salamat, Yeli, salamat. Dinampot ng mga pulis si Erica. Habang dinadala siya palabas, tumingin siya sa akin tapos kay Cherry. Ang mga mata niya, puno ng pagsisisi, pero huli na ang lahat. Nang kami na lang ni Cherry ang naiwan, kasama si Sir Wilson, doon lang talaga bumuhos ang lahat ng emosyon. Galit, sakit, takot, pero higit sa lahat, relief. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang bangungot. Salamat, Jay, sabi ni Sir Wilson, tinapik ako sa balikat. You did a great job. As always. Umiti lang ako. Pero ang atensyon ko, nasa kay Cherry. Nakaupo siya sa sofa, nakatulala pa rin. Nilapitan ko siya, umupo sa tabi niya. Cherry, tawag ko. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, pagod na pagod. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun, ang sakit. Ang sakit-sakit. Hinawakan ko ang kamay niya. Alam ko. Pero tapos na. Ligtas ka na. Ngumiti siya ng mapait. Ligtas nga ba ako, Paano kung may iba pang katulad ni Erica? Paano kung hindi na ako pwedeng magtiwala kahit kanino? Pwede kang magtiwala sa akin, Cherry, sabi ko, tinitigan siya sa mata. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay naghahanap ng kasiguraduhan. At sa mga mata ko, sana, nakita niya yun. Ang pangako ng proteksyon. Ang pangako ng pagmamahal. Alam kong marami pang kailangang ayusin. Marami pang sugat na kailangang hilumin. Pero sa ngayon, ang mahalaga, magkasama kami. At haharapin namin ang bukas ng magkasama. Ang pagharap sa katotohanan, masakit. Pero minsan, kailangan nating harapin ang sakit para makita natin ang liwanag. At si Cherry, sa kabila ng lahat, handa na siyang harapin ang liwanag. At ako, nandito lang, gagabayan siya. Lumipas ang ilang linggo pagkatapos ng pag-aresto kay Erica. Unti-unti, bumabalik sa normal ang lahat, o mas tamang sabihin, sa isang ibagong normal. Ang dating takot at pangamba na bumabalot sa penthouse, napalitan na ng katahimikan at pag-asa. Si Cherry, dahan-dahang naghihilom. Ang sugat na iniwan ng pagtataksil ni Erica, malalim. Pero sa bawat araw na lumilipas, nakikita kong mas tumitibay siya. Nagpatuloy siya sa kanyang trabaho, pero may bago na sa kanya. Mas maingat na siya sa pagpili ng mga taong pagkakatiwalaan, pero hindi siya naging mapait. Sa halip, mas naging mapagmahal siya, lalo na sa mga taong totoong nagmamalasakit sa kanya. At ako, nandito pa rin sa tabi niya. Hindi na bilang bodyguard na laging nakabuntot, kundi bilang ang na handang makinig, handang umalalay, handang magmahal. Ang isang huling misyon ko, natapos na. Pero ang misyon ng puso ko, ngayon palang nagsisimula. Isang gabi, nagkayayaan kaming maglakad-lakad sa tabing dagat. Matagal na rin kaming hindi nakakalabas ng ganito, yung walang iniisip na panganib, yung malayang nakakahinga. Ang simoy ng hangin, malamig. Ang tunog ng mga alon, nakakakalma. Ang tagal na nating hindi nagagawa to, no, sabi ni Cherry, nakangiti habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Nga, sagot ko. Masyado tayong naging abala sa mga problema. Pero tapos na yun, di ba, tumingin siya sa akin. Salamat sa'yo, G, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon. Ginawa ko lang ang trabaho ko, Cherry.
Hindi lang yun trabaho, G, alam ko, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. At gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa akin. Sobra. Natigilan ako. Ang mga salitang yun, parang musika sa pandinig ko. Mahalaga ka rin sa akin, Cherry. Higit pa sa inaakala mo. Naglakad kami ng magkahawak kamay, walang nagsasalita. Pero yung katahimikan, puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin ng bibig. Puno ng pagmamahal. Huminto kami sa isang lugar na medyo tago. Umupo kami sa buhanginan, pinagmamasdan ang mga bituin na unti-unti nang nagsisilabasan. Tawag niya. May gusto akong itanong sa'yo. Ano iyon? Pagkatapos ng lahat ng to, anong plano mo? Napabuntong hininga ako. Ito na yung tanong na matagal ko nang iniiwasan. Hindi ko pa alam, Cherry. Ang alam ko lang, gusto ko nang mamuhay ng normal. Yung tahimik. Kasama ba ako sa normal na yun, Jay? Tanong niya, ang boses niya ay may bahid ng pag-aalala. Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata niya, kumikinang sa dilim. Hinawakan ko ang pisngi niya. Cherry, ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong magkaroon ng normal na buhay. Ikaw ang gusto kong makasama sa tahimik na buhay na iyon. Nakita ko ang pagngiti sa mga labi niya. Talaga, Cherry. Mahal kita, sabi ko, sa wakas, nasabi ko na rin ang mga salitang matagal nang gustong kumawala sa dibdib ko. Mahal na mahal kita. Mula pa noong una, hindi ko lang inaamin sa sarili ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, sabi niya, ang boses niya ay nanginginig. Akala ko hindi mo ako gusto. Akala ko, trabaho lang talaga ang lahat para sa'yo. Noong una, siguro. Pero habang tumatagal, habang mas nakikilala kita, hindi ko na napigilan ang sarili ko, Cherry. Nahulog ako sa'yo nang hindi ko namamalayan. Humiwalay siya sa yakap, tinitigan ako sa mata. Promise me, promise me na hindi mo ako iiwan. Promise me na tayo na hanggang sa huli. Pangako, Cherry, sabi ko. Hindi kita iiwan. Tayo na hanggang sa huli. Pag-ibig na walang hanggan. At sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng malawak na karagatan, hinalikan ko siya. Isang halik na puno ng pangako, puno ng pag-asa, puno ng pagmamahal na walang hanggan. Ang mga sumunod na araw, parang panaginip. Ang dating tensyon at takot, napalitan ng saya at kilig. Mas nakilala namin ang isa't isa. Nag-date kami, yung totoong date, hindi yung may kasamang security protocol. Nanonood kami ng scene, kumakain sa labas, namamasyal sa parke. Mga simpleng bagay, pero para sa aming dalawa, napaka-espesyal. Isang gabi, nagluto ako para sa kanya sa penthouse. Sinubukan kong magluto ng paborito niyang sinigang. Hindi man perpekto, pero pinaghirapan ko. Wow, Chef ka na pala ngayon, biro niya nang makita ang hinanda ko. Para sa'yo, Cherry, gagawin ko ang lahat, sabi ko, umiti. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan kami tungkol sa kung ano-anong bagay. Tungkol sa mga pangarap namin, sa mga plano namin para sa hinaharap. Gusto kong magtayo ng maliit na coffee shop, sabi niya. Sa tabi ng dagat. Yung simpleng buhay lang. Magandang ideya yan, sabi ko. Pwede akong maging barista mo. Tumawa siya. Seryoso ka? Naman. Basta kasama kita, kahit anong trabaho, papasukin ko. Sweet mo naman, sabi niya, pinisil ang pisngi ko. Pero gusto ko, partner tayo. Sa lahat ng bagay. Partner sa lahat ng bagay, ulit ko. Gusto ko yan. Pagkatapos naming kumain, naupo kami sa veranda, hawak ang tasa ng kape. Pinagmamasdan namin ang mga ilaw ng syudad. Alam mo, sabi niya. Minsan, naiisip ko, paano kung hindi nangyari yung mga banta? Paano kung hindi kita nakilala? Siguro hindi tayo magiging ganito kasaya ngayon, sagot ko. Minsan, yung mga masasamang pangyayari, may magandang dulot din pala. Parang blessing in disguise. Siguro nga, sabi niya. Ikaw ang blessing ko, At ikaw naman ang sa akin, Cherry. Niyakap niya ako. Sana ganito na lang tayo palagi, yung walang problema, yung masaya lang. Gagawin natin ang lahat para maging ganito tayo palagi, Cherry, sabi ko. Pangako. Ang pag-ibig, minsan, dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon.
Sa gitna ng panganib, sa gitna ng takot. Pero kapag dumating na ito, hindi mo na kayang pigilan. At ang pag-ibig namin ni Cherry, parang isang matibay na puno. Kahit anong bagyo ang dumaan, nananatiling matatag, nananatiling nakatayo. Dahil ang pundasyon nito ay tiwala, respeto, at pagmamahal na walang hanggan. Alam kong hindi magiging madali ang lahat. Marami pa kaming pagdadaanan. Pero hanggat magkasama kami, hanggat hawak namin ang kamay ng isa't isa, alam kong kakayanin namin ang lahat. Ang dating bodyguard, ngayon kasintahan na. Ang dating kliyente, ngayon minamahal na. Ang tadhana, minsan, mapaglaro. Pero sa pagkakataong ito, ang laro ng tadhana, nagdulot ng isang pag-ibig na hindi namin malilimutan. Isang pag-ibig na walang hanggan. Lumipas ang isang taon. Isang taon ng pagmamahalan, pag-unawa at pagbuo ng mga pangarap. Ang dating penthouse na puno ng tensyon at takot, ngayon ay pugad na ng pag-ibig at tawanan. Ang dating bodyguard at ang sikat na modelo, ngayon ay dalawang taong nagmamahalan ng walang pasubali, handang harapin ang anumang hamon ng buhay ng magkasama. Si Cherry, mas lalong gumanda, hindi lang sa panlabas, kundi pati na rin sa panloob. Ang mga ngiti niya, mas totoo na, mas malaya. Ang mga mata niya, kumikinang sa saya at pagmamahal. Nagpatuloy siya sa kanyang career, pero mas pinipili na niya ngayon ang mga proyektong malapit sa puso niya, yung mga may kabuluhan. At ang pangarap niyang coffee shop sa tabi ng dagat, unti-unti na naming binubuo. Ako naman, tuluyan ng tinalikuran ang dating buhay. Ang mga baril at panganib, napalitan na ng kapayapaan at kaligayahan sa piling ni Cherry. Natuto akong magtimpla ng masarap na kape, salamat sa mga YouTube tutorials at sa matyagang pagtuturo ni Cherry, at paminsan-minsan, sinusubukan ko pa ring magluto ng sinigang para sa kanya, kahit hindi pa rin perpekto. Ang mahalaga, masaya siya. At kapag masaya siya, masaya na rin ako. Isang hapon, habang abala kami sa pag-aayos ng mga gamit para sa lilipatan naming bahay malapit sa itatayo naming coffee shop, may inabot sa akin si Cherry. Isang maliit na kahon. Ano to? Tanong ko, nagtataka. Buksan mo, sabi niya, nakangiti ng makahulugan. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Laman nito ay isang lumang litrato, yung litrato niya noong bata pa siya, yakap ang teddy bear. Pero sa likod ng litrato, may nakasulat na ngayon. Salamat sa pagbabalik ng ngiti sa mga mata ko, G, mahal na mahal kita. Napangiti ako. Niyakap ko siya ng mahigpit. Mahal na mahal din kita, Cherry. Higit pa sa buhay ko. Alam ko, sabi niya. At alam mo ba, Jay, may sorpresa pa ako sa'yo. Ano na naman yan? Hinila niya ako palabas ng bahay, papunta sa tabing dagat. Sakto, papalubog na ang araw. Ang ganda ng tanawin. Ang langit, kulay kahel at rosas. Ang mga alon, marahang humahalik sa dalampasigan. Huminto kami sa isang lugar na napapalibutan ng mga bulaklak at kandila. Sa gitna, may isang maliit na mesa na may 2 upuan. At sa tabi ng mesa, nakatayo si Sir Wilson, nakangiti. Sir, gulat kong tanong. Anong ginagawa niyo rito? Nandito ako para saksihan ang isang napakagandang pangyayari, G, sabi ni Sir Wilson. Naguguluhan akong tumingin kay Cherry. Ngumiti lang siya. Sabi ni Cherry, hinawakan ang 2 kamay ko. Ang mga mata niya, nangingilid na ang luha. Alam mo, noong una tayong nagkakilala, inis na inis ako sa'yo. Para kang anino na laging nakabuntot. Pero yung anino palang yun, siya pala ang magiging liwanag ng buhay ko. Charity. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano muling magtiwala, kung paano muling magmahal. Ikaw ang nagpakita sa akin na sa kabila ng lahat ng dilim, laging may liwanag na naghihintay. At ikaw, ikaw ang liwanag ko. Lumuhod siya sa harap ko. Nagulat ako. Cherry, anong? May kinuha siyang maliit na pulang kahon mula sa bulsa niya. Binuksan niya ito. Isang sing-sing. Isang simpleng sing-sing, pero para sa akin, ito na ang pinakamagandang sing-sing sa buong mundo. Jay, ang aking bodyguard, ang aking kaibigan, ang aking kasintahan, ang aking lahat-lahat. Will you marry me? Hindi ako makapagsalita. Ang puso ko parang sasabog sa sobrang saya. Tumango ako, hindi mapigilan ang mga luha. Cherry. Papakasalan kita.
Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Tumayo siya, at niyakap ko siya ng sobrang higpit. Hinalikan ko siya sa gitna ng palakpakan ni Sir Wilson at ng ilang malalapit naming kaibigan na naroon pala, nagtatago. Akala ko, ako dapat ang magpo-propose, natatawa kong sabi. Naunahan na kita, sabi niya, tumatawa rin. Pero kung gusto mo, pwede mo pa rin akong tanungin. Lumuhod ako. Cherry Gonzalez, ang babaeng nagpatibok ng puso kong matagal nang natutulog, ang babaeng nagbigay ng kulay sa mundo kong dati puro itim at puti. Will you be my wife, for better or for worse, for richer or for poor, in sickness and in health, till death do us part? Yes, yea. And million times, yes. Nagpalakpakan ulit sila. Hinalikan ko siya ulit, isang halik na puno ng pagmamahal, ng pasasalamat, ng pangakong panghabang buhay. Makalipas ang ilang buwan, sa harap ng maliit naming coffee shop, sa tabi ng dagat, sa ilalim ng asul na langit, naganap ang aming kasal. Isang simpleng seremonya, pero puno ng pagmamahal. Ang mga bisita namin, ilan lang, pamilya at malalapit na kaibigan. Pero ang saya, abot hanggang langit. Habang nagpapalitan kami ng mga pangako, hindi ko maiwasang maalala ang lahat ng pinagdaanan namin. Ang takot, ang panganib, ang sakit, ang pagtataksil. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili kaming matatag. Dahil ang pag-ibig namin, mas malakas kaysa sa anumang hamon. Ikaw ang aking pangako ng proteksyon, Yi, sabi ni Cherry sa kanyang wedding vow, ang mga mata niya'y puno ng luha ng kaligayahan. At ako naman ang iyong pangako ng pag-ibig na walang hanggan. Ikaw ang aking hulog ng langit, Cherry, sabi ko naman. Ang tadhana ng aking pag-ibig. Pagkatapos ng seremonya, habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw, magkayakap, alam kong ito na yun. Ito na ang simula ng aming happily ever after. Hindi perpekto dahil walang perpektong buhay. Pero kasama siya, alam kong magiging makabuluhan ang bawat araw. Ang dating special agent na naghahanap ng normal na buhay, natagpuan ang higit pa roon. Natagpuan niya ang pag-ibig, ang pamilya, ang tunay na kaligayahan. At ang sikat na modelo na minsan ay naging bilanggo ng sariling kasikatan, natagpuan ang kalayaan sa pag-ibig na tapat at totoo. Ang tadhana, minsan, sinusubok tayo. Pero sa huli, ito rin ang nagdadala sa atin sa ating dapat kalagyan. At kami ni Cherry, itinadhana para sa isa't isa. Isang pag-ibig na sinubok ng panahon pero pinagtibay ng pagmamahal. Isang pag-ibig na walang hanggan. At habang hawak ko ang kamay niya, habang pinagmamasdan namin ang mga alon na humahalik sa dalampasigan, alam kong sa bawat pagsubok na darating, sa bawat unos na haharapin, mananatili kaming magkasama. Dahil ang aming pag-ibig, ito ang aming pinakamalakas na sandata. Ito ang aming pangako. Ito ang aming tadhana. Mga minamahal kong mambabasa at tagapakinig. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong iparating ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-aalay ng inyong mahalagang oras upang samahan ang kwento ni Yi at Cherry mula sa simula hanggang sa huling kabanata. Ang inyong bawat pagbasa, bawat pakikinig, ay nagsilbing inspirasyon at lakas upang mabuo ang salaysay na ito. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanilang pag-ibigan, hindi ko maitatanggi na maraming pagkakataon na ako mismo ay nadadala sa agos ng kanilang mga damdamin. Nariyan ang kilig sa mga simpleng titigan at lambingan, ang kaba sa bawat panganib na kanilang hinarap, ang lungkot sa mga sandali ng pag-aalinlangan at pagtataksil, at higit sa lahat, ang init ng pag-asa na sa kabila ng lahat, ang tunay na pag-ibig ay mananaig. Naging parang tunay na mga kaibigan sina Yi at Cherry sa aking isipan, at ang bawat tagumpay at pagsubok nila ay parang akin na rin. Isang malaking hamon ang paghabi ng kanilang mga karakter na mailalim at katotohanan, ngunit isa rin itong napakalaking kasiyahan, lalo na kapag nararamdaman kong nakakakonekta kayo sa kanila. Sa likod ng mga maiinit na eksena at mga kapanapanabik na tagpo, ang nais ko talagang iparating sa inyo ay ilang mahahalagang mensahe at aral sa buhay. Una, ang walang kapantay na lakas ng tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na hindi lamang puro kilig at saya, kundi isang pag-ibig na handang magsakripisyo, magpatawad, at manatiling tapat sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ipinakita ni Yi at Cherry na ang pag-ibig ay hindi lamang basta emosyon, kundi isang desisyon, isang pangako. Pangalawa, ang kahalagahan ng tiwala at katapatan, hindi lamang sa isang relasyon, kundi pati na rin sa ating mga sarili.
At panghuli, ang aral na sa bawat dilim, laging mailiwanag na naghihintay. Gaano man kabigat ang mga pagsubok, gaano man kasakit ang mga karanasan, laging may pag-asa, at laging may pagkakataon para sa isang mas magandang bukas. Ngayon, nais ko kayong anyayahan na ibahagi ang inyong sariling mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ano ang pinakapumatak sa inyong puso? Sinong karakter ang inyong minahal o kinainisan? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento. Ang inyong mga pananaw ay napakahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Navi at Cherry, sana ay maibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay upang mas marami pa ang makasaksi sa kanilang paglalakbay. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal,